Sa buong kapuluan, 4 na minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Ay, ang bilis ng panahon ha. Ikawalo ng Mayo 2025. Ngayon po ay Huwebes. So, ibig sabihin ilang araw na lang. 1, 2, 3. 3 days na lang. Father's Day na. Alam nyo Sa ulo ng ating mga balita, paghalal sa bagong Santo Papa nagsimula na. Utang ng Pilipinas lumobo sa 16.68 trillion pesos. Crypto ransom sa kidnap slay ng negosyanteng Chinoy, seryosong banta sa national security, ayon naman sa isang kongresista. Malawakang unity rally bilang suporta sa alyansa ay kinasaan ng Lakas CMD ngayong araw sa Eastern Visayas. Irit naman ang kampo ng mga Duterte na alisin ang 2 judges, tinabla ng International Criminal Court. 2 pulis na nag-moonlighting bilang bodyguard ni Congressman Pulong Duterte kakasuhan, posibleng masibak pa. LPA humina na. Mga nararanasang pagulan magpapatuloy. Sa 6 na lugar naman ang makakaranas pa rin ang danger level ng heat index ngayong Huwebes ayon sa Pag-asa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng mga balita, humina ang low pressure area o LPA malapit sa Negros Occidental. Ngunit asahan na magpapatuloy ang katamtaman hanggang malakas na mga pagulan sa malaking bahagi ng Mindanao at Luzon. Ayon sa Pag-asa, apektado ng weather system ang Mimaropa, bahagi ng Quezon, Bicol, Visayas, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro at Soxargen. Asahan din na maulap na papawari na may pulupulong mga pagulan, pagkidlat sa Metro Manila at mga kalapit na lawigan sa may bahagi ng Luzon ngayong Huwebes. Pero 16 na lugar naman sa bansa ang inaasahang makararanas pa rin ng dangerous heat index level ngayong araw. Batay sa forecast ng Pag-asa, ang pinakamataas na heat index na 44 degrees Celsius ay mararanasan sa Sangli Point, Cavite. Kahapon nakapagtala ito ng pinakamataas na damang init na umabot ng 46 degrees Celsius. Ang mga lugar namang makakaranas ng 43 degrees Celsius ay ang mga sumusunod: Ninoy Aquino International Airport sa Pasay City, Sinai, Ilocos Sur, Lawag City sa Ilocos Norte, Isabela State University sa Itiaga, Isabela, Iba, Zambales, Tarlac Agricultural University sa Kamiling, Tarlac, Masbate City sa Masbate at Catarman, Northern Samar. Inaasahan naman ang 42 degrees Celsius na heat index sa Ambulong, Tanawan, Batangas, National Agreement Station sa University of the Philippines, Los Baños, Laguna, Coron, Palawan, Cuyo, Palawan, Daet, Camarines Norte at Rojas City sa Capiz. May ngaga sa makaturan sa Negros, Talong Kamodra. 8 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, nadiskubre ang mga text blasters at iba pang scamming device nang masunog ang isang bahay na inuupahan ng isang Chinese national sa Quezon City. Ayon sa mga pulis, 9 na text blaster ang natagpuan sa 3 palapag na bahay sa Sampaguita Street sa Barangay Batasan Hills. Bukod dito, sinabi ni QCPD OIC Colonel Randy Glenn Silvio, may manakita ng 3 desktop computer, 2 CPU, 1 router, 1 laptop at cellphone at higit sa 5,000 SIM cards. Na-recover naman ng mga pulis ang isang Chinese passport na may pangalang Elias Liu na residente ng Chongqing, China. Patuloy naman na inimbestigahan ng otoridad kung may kinalaman si Liu sa mga iligal na aktibidad sa bansa kabilang na ang paniniktik. Samantala, wala naman sa naturampay si Liu na napagalamang ito'y nasa 3-day vacation nang mangyari ang sunog.
Magandang umaga, Pilipinas! Hawak na ng Taguig Local Government Unit ang Health Center ng Barangay Rizal, isa sa pinakamalaking Embo Barangay na inilipat mula sa jurisdiksyon ng Makati. Kasunod nito ng inilabas na kautusan ng Taguig Regional Trial Court na nagbabawal na sa Makati LGU na pigilan ng mga tauhan ng Taguig na magamit ang mga ganitong government facility. Ayon sa Taguig LGU, hindi naging madali ang paglatag nila ng court order para makuha ang naturang pasilidad dahil may ilang tauhan ng Makati City Government ang pumigil din sa kanila. May tumigil, hapon. Paano pagtigil? Kung nagbabade, ayaw nila tanggapin yung court order. Ano pa nga, ibinabalik yung court order at nagis pa nga sa kotse. Inihanda na ng lokal na pamahalaan ng Makati City ang kasong ihahain ito laban naman sa Taguig City LGU. Tawag na ito ng usapin ng Embo Barangays mula sa Makati na ngayon ay nasa ilalim na ng jurisdiksyon ng Taguig. Sa panayam naman ng DZRH News kay Makati Mayor Abby Binay, sinabi nitong pinag-aaralan na ng kanilang legal counsel ang mga kasong isasampa nila. Kasi yung pong property na kinuha po nila yung bond na pinost nila is only 20 million. Ang property po na kinuha nila is over 1 billion pesos. Hindi yung maliit na bagay yung kinukuha nila sa taxpayer ng Makati. Okay. Hindi yung biro yung ginawa ng court 1B in asset. Almost 1.8 B. Iginit pa ni Mayor Abby Binay ang desisyon ng Korte Suprema noong 2021 na ilipat ang 10 Embo Barangay sa Taguig ay usapin lamang ng jurisdiksyon at hindi ownership pa. Kasi nga naman, ang pondong ginamit sa pagpapatayo ng naturang gusali ay galing sa pondo o taxpayer ng mga taga Makati. 4:11 ang oras sa buong kapuluan. Nagpapagaling pa rin sa ospital ang ina ng 4 na taong gulang na batang nasawi sa malagim na trahedya sa NAIA Terminal 1. Kinumpirma ni Donna, tiyahin ng biktima na si Malia Masungsong. Alam na ng ina nitong si Cynthia ang sinapit ng anak. Napagalamang inoperahan sa spleen si Cynthia at kinakailangan pang sumailalim sa therapy para muling makalakad ng maayos. Sa panayam ni RH15 Giselle Ricaport, kay Danilo Masungsong, tiyuhin ni Malia, may hinala na ang ina ng biktima na nasawi ang kanyang unika iha dahil narinigan niya nito ang sigaw at iyak ng kanyang asawa nang isakay siya sa ambulansya. Nung nangyari yun, conscious po yung si ate at Cynthia. Bali, parang naririnig niya yung nangyari doon. Kaya nung dumating yung kuya ko, sinabi niya sa atin na wala na yung anak nila. Tapos rinig daw po ng ate Cynthia na sumisigaw yung kapatid ko habang tinatawag yung anak nila dun sa nasa ilalim ng sasakyan. Apela naman ang pamilya panagutin ang driver ng SUV na kumitil sa 2 inisenteng buhay. Muling binuksan ng Department of Transportation ang application para naman sa consolidation ng mga public utility jeepney at UB Express operators sa ilalim ng Public Transport Modernization Program. Batay sa Department Order No. 2025-009 na nilagdaan ni Transportation Secretary Vince Dizon, maaaring mag-apply mula May 14 ang mga operators na hindi pa nakapag-consolidate noon at merong mga units na nakarehistro sa LTO para sa taong 2023 o 2024. Ang mga provisional authority na ibibigay sa operators ay valid ng 1 taon. Pwedeng i-renew depende naman sa guidelines na ilalabas ng LTFRB. Iginit naman ni Secretary Dizon, sa ngayon wala silang itinatakdang deadline para sa naturang aplikasyon para mabigyan ng sapat na oras ang mga operator. Effective na po to next week, May 14. And then wala ho itong deadline. Unlike in the previous industry consolidation, naglagat ng deadline ang DOTR. For this one, there are no deadlines to give them ample time. But definitely po, may cut-off time po ito later on. Okay. But we are not restricting ourselves with a self-imposed deadline. Si LTFRB chairperson, hindi si Secretary Dizon yun eh. Anyway,
Maglalabas naman ang DOTR ng kautusan na nagpapahintulot sa patuloy na operasyon ng motorcycle taxi habang gumugulong pa ang pagpasa ng permanenteng batas kaugnay rito. Tugon ito ni Transportation Secretary Vince Dizon sa pila ng angkas founder at ang kasangga party list first nominee na si George Eureka na pahintulutan ang mga motorcycle taxi na patuloy na mag-operate. Ayon kay Dizon, committed naman ang DOTR na sa pakipag-ugnayan sa mga mababatas para makalikha ng permanenteng solusyon na makakabenepisyo sa mga rider at mga commuter. Magugunitang opisyal lang nagtapos ang pilot program para sa mga motorcycle taxi noon pang 2024, kung kaya iginiit ni Dizon ang pangangailangan na agarang tugon sa naturang sitwasyon para sa kapakanan din ng mga pamilyang umaasa sa naturang negosyo. Alas 4:15 ang oras sa buong Kapuluan. Alam ba ninyo si Sharon Cuneta? Naging emosyonal daw po sa suporta ng mga kaibigan sa showbiz para sa kandidatura ng kanyang mister na si Senator Kiko. Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Naging emosyonal si Sharon Cuneta nang humarap ito sa entertainment media noong Lunes kasama ang kanyang asawang si Kiko Pangilinan. Nag-organize kasi ng isang press con si Rosel Monteverde ng Regal Entertainment para sa senatorial ball na si Kiko Pangilinan. Ipinagpatuloy lamang ni Rosel ang ginagawa dati ng kanyang namayapang ina na si Mother Lily na nagpa-press con talaga siya para sa mga kandidatong sinusuportahan niya. Ngayon ay ginawa ito ni Rosel at naiyak si Sharon dahil hindi raw nakalimot ang Regal producer na tulungan sila ni Kiko. Ang sabi pa ni Sharon, sana nakatulong daw siya noon sa pagpapayaman kay Mother Lily. Ang Viva kasi ang talagang mother studio ni Sharon, kaya tinanong namin kung tumulong din ba ang Viva at kaswal lang ang sagot ni Sharon ng meron naman daw, pero mas na-touch siya sa mga taga-Regal na talagang all out daw ang suporta sa kanila ni Kiko, kaya umiiyak itong nagpahayag na lalo pa raw niyang na-miss si Mother Lily. Heto pang ilang pahayag ni Sharon Cuneta. Yan ang pahayag ni Sharon Cuneta. At isang pelikula lamang ang nagawa niya sa Regal, ang Mano po, pero mas marami pa siyang nagawa sa Viva, kaya naisip tuloy na baka may tampo ang megastar sa kanyang mother studio na Viva Films. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Gorgie. Samantala, naselyuhan naman ni Senator Bong Revilla ang panibagong termino matapos makuha ang malaking suporta at pag-endorso ng mga political leader at mga residente ng Tawi-Tawi sa pangunguna ni Governor Ismael Mang Sali. Sa Partido Federal ng Pilipinas Senators Rally na ginanap sa Bungaw, Tawi-Tawi, bumuhos ang endorsement na tinanggap ni Senator Revilla. Ang Mindanao ay tinuturing na isang makasaysayang Belly Week ni Senator Revilla wala pa noong una niyang termino ng 2004. Sa eleksyon noong 2010, malaki din na nakuha nitong boto sa Mindanao. Kaya todo ang pasasalamat niya sa ibinigay na suporta ng mga residente sa lugar. Bilang isang adopted son at naluklok bilang Sultan ng Maguindanao, nagkaroon si Senator Bong Revilla ng malalim na koneksyon sa Mindanao sa loob ng ilang dekada. Ikinalugod naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nitong ang gumagandang first quarter performance ng sektor ng pagsasaka. Kumpiyansa itong magbibigay ito ng mas magandang kita hindi lamang sa mga magsasaka, kundi pati na rin sa mga mangingisda kapag gumanda ang kondisyon ng panahon at magtagumpay ang ginawang hakbang ng Department of Agriculture. Iniulat ng Philippine Statistics Authority na 1.9% ang itinalang paglago ng agrikultura at pangingisda sa unang quarter. Ang unang quarter na paglago ay pagbabago mula sa 1.6% na pangkalahatang naitala noong 2024 at ang 1.8% na pagbaba naman noong fourth quarter. Ayon kay Laurel, umaasa sila na ang pagbawi sa unang quarter ay indikasyon ng momentum para sa natitirang mga buwan ng taon, lalong-lalo na at naglulunsad ang mga bagong infrastruktura online gaya ng cold storage facilities at rice processing system.
sa pamamagitan ng pagpapalakas ng produksyon sa sektor ng agrikultura. Lain ng gobyerno na mapatatag ang supply at presyo ng mga pagkain habang pinangangasiwaan na din ang patuloy na pagbabago o fluctuation sa inflation. Ang patuloy na pagbaba ng presyo ng bigas at ang mabagal na pagtaas ng presyo ng gulay, prutas at presyo ng poultry nakatutulong upang mapabagal ang inflation, lalong-lalo na nitong Abril na itala sa 1.4%, pinakamababa simula noong 2019. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:20, naniniwala naman si Speaker Ferdinand Martin Romualdez na bumabagal ang inflation rate ng bansa. Bunga ng mga reformang ipinatupad ng Pangulong Bongbong Marcos na siyang nagpababa sa presyo ng pagkain, partikular na sa bigas. Ayon kay Speaker Romualdez, ang pagbaba ng inflation sa 1.4% nitong Abril ay isang konkretong patunay ng mga hakbang ng pamahalaan ay may tunay na epekto sa buhay ng mga ordinaryong Pilipino. Ayon sa leader ng Kamara, na meron pong 306 na kinatawan, inaasahan na ang pagbaba ng inflation at ito'y hindi tsamba lamang. Ayon kay Speaker Romualdez, ang pagbagal ng inflation rate noong Abril ay dulot ng mas mababang presyo ng bigas at iba pang pangunahing pagkain na siyang tinugunan ng mga programang inilatag ng Malacanang. Pumalo naman sa 28.07 billion pesos ang kita ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa unang 3 buwan pa lamang ng 2025. Mas mataas ito ng 11.2% kumpara noong unang quarter din ng 2024. Malaking bahagi ng naturang kita ay mula sa gaming operations na umabot ng 25.52 billion. Ang pinakamalaking ambag ay nanggaling sa electronic games o e-games at e-bingo segment na nagtala ng 14.32 billion pesos o 56% ang kabuang gaming revenue. Habang ang mga licensed casino naman ay nagbigay ng 8.32 billion pesos. Ang mga casino naman pinatatakbo ng PAGCOR ay nag-ambag din ng 2.88 billion pesos. Bukod sa paglago ng kita, bumaba din ang 15.54 ang gastusin ng PAGCOR. Kung kaya tumaas ng 23% ang net income nito na umabot ng 4.22 billion pesos kumpara sa 3.43 billion pesos lamang na naitala nitong nakarang taon. Ayon pa kay PAGCOR Chair at CEO Altenco, bunga ito ng mas epektibong pamamlakad at mga reforma sa loob ng ahensya. Umaga, Pilipinas! Oy mga mamis, tuloy ho tayo sa ating paglolondry ha. Huwag bigyang katuwiran yung mga biglang pagulan. Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stay formula, tanggal ang matitindi mantsa based on test sa chocolate, mud and sabon cotton. Gawa ito ng ACS. 120 armas na samsam sa ipinatupad na Comelec gun ban sa Police Regional Office 11. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. Paimbutag di mo, Jun. Ayang buntag usab Kuyang Angel, kinompirma ng Police Regional Office 11 na 120 na klase-klaseng baril ara samsam sa Davao Region mula sa mga operasyon ng kapulisan na lumabag sa Commission on Election o Comelec gun ban. Ayon kay Police Major Catherine De La Rey, nakuha ang mga armas na ito sa pamagitan ng police operations, checkpoints, police response at bypass operations bilang bahagi ng mahigpit na pagpapatupad ng Comelec gun ban na nagsimula noong Enero 12, 2025. Ipinapaalala ng PRO11 na ipagpatuloy nila ang kanilang kampanya laban sa mga lumabag sa gun ban para matiyak ang kapayapaan at kaayusan sa lungsod, lalo na't nalalapit na ang eleksyon. Ayon sa kapulisan, sinisiguro nilang walang mangyayaring insidente hanggang matapos ang halalan. Samantala, ipapatupad ang liquor ban simula alas 12 ng hating gabi sa Mayo 11 para maiwasan ang gulo at mapanatili ang disiplina sa mga botante. Ito si Jun Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jun Soter. Samantala, sa iba pang mga balita, surprise random drug test sa halip na regular drug test ang hirit ng grupo ng mga bus operator. Ayon kay Provincial Bus Operators Association Executive Director Alex Yage, impraktikal ang hakbang na regular na drug testing sa pagbuksan ng PUB drivers na gumagamit ng illegal drugs. Iginit ni Yage, mas mainam na gawin itong sorpresa para ma-corner ang mga totoong gumagamit ng ipinagbabawal na gamot.
Matatandang ipinag-utos ng Department of Transportation ng regular na drug testing para sa mga PUV driver kasunod na madugong trahedya sa SC-TEX at NAIA Terminal 1 na ikinasawi ng mga inisenteng biktima. Ipinasisibak na ni PNP Chief Police Brigadier General Romel Francisco Marbil ang 2 pulis na naispatang kasama ni Kong Pulong Duterte sa viral video ng pananakit nito sa Davao City. Ayon kay Marbil, nais din niyang sibakin sa pwesto ang commander ng naturang mga pulis na nagsilbing bodyguard ni Kong Pulong. Every day we submit reports, we account our personnel. Hindi po mangyayari moonlighting kung hindi po dadayatin ang report nila. So yung dalawa na yon na nag-moonlighting sa Davao, expect po yung mga commanders sila will be discharged. The same way that happened to SAF, we will file dishonesty. Once we file dishonesty, that's perpetual disqualification from Napagkalamang awol naman o absent without official leave ang 2 pulis na may ranggong Master Sergeant at Staff Sergeant na nakatalaga sa magkaibang istasyon sa ilalim ng Davao City Police. Sa ngayon ay gumugulong na ang pre-charge investigation para sa kasong grave irregularities in the performance of duty laban sa kanila. Samantala, 2 pang escort ni Kong Pulong ang nakilala lamang miyembro ng Philippine Air Force. Nagbabala si Surigao del Norte Representative Robert H. Barbers sa paglaunder ng ransom money sa dinukot na negosyante gamit ang junket operators, e-wallet, cryptocurrency platform na may tuturing umanong banta sa seguridad. Iginit ni Barbers, hindi lamang ito tungkol sa ransom, kundi malinaw na ginagamit sa krimen at na inaabuso ang financial system ng bansa. Dapat na niyang tutukan ang network ng mga foreign syndicates na ginagamit ang Pilipinas bilang safe haven ng kanilang financial crimes. Ang pahayag ay ginawa ni Barbers matapos tukuyin ng Philippine National Police ang money trail at money laundering scheme na kanilang nadiskubre sa 200 milyong pisong ransom na nakuha mula sa pamilya ng biktima. Bunga nito, maapila si Barbers na palakasin ang bansang regulasyon sa digital tools. Pinuri naman ni Barbers ang Philippine National Police sa ilalim ng pamumuno ni General Romel Francisco Marbil para sa matagumpay na pagtukoy sa money trail at pagbunyag sa komplikadong money laundering scheme. Magandang umaga, Pilipinas! 3.6 million pesos na naman ang marijuana na kumpiska sa 4 na drug personalities ikinasang anti-drug operation sa La Trinidad, Benguet. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 na imbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan sa Norte. Romy? Kinupiska ng mga operating units ng PDEA at PNP ang 3.6 na milyong pisong halaga ng marijuana sa ikinisang bypass operation sa Barangay Betag, La Trinidad, Benguet. Ayon kay PDEA Cordillera Regional Director Derek Arnold Tarion, inaresto ng mga operatiba ng PDEA Cordillera Regional Special Enforcement Team, PDEA Fugao, Baguio at Benguet Provincial Office Regional Intelligence Operating Team at PNP Drug Enforcement Group Special Operating Unit ng Cordillera ang 4 na drug personalities. 2 sa kanila ay mula sa Santo La Union, samantalang ang 2 ay mula sa Tublay, Benguet. Inaresto ng mga operating units ang 4 na suspects matapos na isa sa kanila ay nagbenta ng 30 kilo ng tubular shape na nakapakiteng tuyong down na marijuana. Nasamsam din ang isang itim na Toyota Fortuner kung saan isinakay ang mga nakumpiskang kontrabando. Haharap ang mga drug suspects ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! 28 na makalipas ang alas 4 mga misis. Amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho abay dalian sa germs sa katawan nila. Para labanan ang amoy araw at amoy pamis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended po ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yun subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. At habang kayo po ay nagsashower, naliligo gamit ang Shield Bath Soap. Ito na po ang ating mahiwagang tunog, nagkakahalaga ngayon ng 3,000 piso. Mahiwagang tunog! Ayan.
Basta sabi ko sa inyo, ipinapatong lang ho yan. Anong ipinapatong at saan ipinapatong? Yan po ating huhulaan. Basta yung isang item nakikita ho sa bahay, sa kwarto, sa kusina. Basta, kahit sa mga opisina, sa eskwelahan, meron ho yan. Yung isang item naman, puntahan ho ninyo yung website ho ng Angko Madrona Party List. Yung isang item na ating hinahanap ay nandyan sa logong yan. Ang inyong mga sagot, ipapatal po ninyo sa 0919-282-6.5. Sundin ang tamang format po ng pagdetext, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Padala po ninyo sa 0919-282-6485. Ulitin natin 0919-282-6485. Doon sa mga sasali online, kinakailangang meron po kayong sharer badge. Maganda umaga, Pilipinas! Suspendidong magpinsang mayor at vice mayor ng Urdaneta sa social media na lamang nangangampanya dahil sa banta daw sa kanilang buhay kaya hindi na naglalalabas. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Freddy, good morning. Masantos siya kabusan, Kuyang Angel. Higit isang linggo nang hindi lumalabas para magsagawa ng pangangampanya ang magpinsang re-electionist Mayor Rami Paraino at Vice Mayor Jimmy Paraino dahil sa natatanggap nilang banta sa kanilang buhay. Ayon kay Mayor Paraino, sa ngayon ang mga supporter na lamang nilang dalawang nagsasagawa ng house-to-house campaign at sinasalubong naman sila ng napakaraming mga taga-barangay at nagpapahayag ng suporta at tinitiyak na hindi sila ipagpapalit sa kabila ng libo-libong pisong ipinamimigay ng kanilang mga kalaban. Kahapon ibinida ni Mayor Paraino sa kanyang Facebook page ang mga nagawa sa kanyang termino mula 2019 hanggang 2025 na nakabili siya ng 145 brand new vehicles na kinabibilangan ng 34 na rescue vehicle para sa mga barangay, 23 dump truck, 3 pick-up para sa PNP at Bureau of Fire Protection at 7 ambulansya at iba pa. Bukod sa pagbili ng mga heavy equipment at mga sasakyan at pinag-ukulan din niya ng pansin ng social at education services. Nandadat nga niya ang 2,900 na scholars sa ilalim ng free higher education program ng LGU at ngayon ay nasa 12,200 na. At sa buong Pangasinan niya sila lamang ang may libreng burial services para sa mga namamatay na senior citizen para niya hindi na problemahin ng mga naulila. At dahil dyan ay nakikita ng kanyang mga kalaban sa politika na malakas ang suporta sa kanya ng kanyang mga kababayan na lalo pa silang minahal matapos silang masuspindi dahil sa politika. Dagdag pa ang taal silang taga-Urdaneta kaya lahat ng uri ng paninira ibinabato sa kanila na alaman niya ng kanyang mga kababayan na ito'y pamumulitika lamang kaya hindi sila ipagpapalit sa isang dayuhan lamang sa syudad. Ito si Freddy Pajardo, Aris 30, tag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Ayun, dyan pala talaga sa Urdaneta, malaking pondo para sa burial assistance. Tatandaan ho niyo yung sinabi ng isang nagtatago din ho ngayon na sinasabi niya, bugal daw ho siya ng isang politiko dyan ho sa Urdaneta. Ang pondo daw pong pinamimigay galing daw po sa burial assistance. Ayun. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga po kay Boss Egay Robiano. Boss Egay Robiano, ito po ang magandang lalaking Mr. po ni Mayor Emmy. Egay Robiano ng Pasay, happy birthday! Maganda umaga, Pilipinas! Umarangkada na ang unang sigwada ng botohan sa conclave sa Vatican para sa bagong Santo Papa na papalit sa yumaong si Pope Francis. Binuksan ang conclave sa pamamagitan ng isang banal na misa sa St. Peter's Basilica na dinaluhan ng 133 cardinal electors. Nagprosesyon din patungong sa Sistine Chapel ang mga kardinal hudyat ng pagsisimula na ng Papal Conclave. Nanumpa rin sila alinsunod sa rules ng conclave upang mapairal ang secrecy ng botohan. Sa loob ng Sistine Chapel, ipinagbabawal ang cellphone at wala ring internet access sa mga bobotong kardinal hanggang sa magkaroon sila ng desisyon para sa bagong Santo Papa. Sa labas naman ng St. Peter's Basilica, inaabangan ng mga mananampalataya ang puting usok mula sa chimney na hudyata na may napili ng bagong Popa ang simbahang Katolika. Lumobo sa 16.68 trillion pesos. Ulitin ho natin. Lumobo sa 16.68 trillion pesos ang utang ng Pilipinas nitong katapusan ng Marso.
Sa datos ng Bureau of Treasury, mas malaki ito kumpara sa 16.63 trillion pesos na naitala noong Pebrero. Sa kabila nito, kumpiyansa pa rin ang ahensya na manageable pa rin ang utang ng gobyerno. At naaayon pa rin ito sa target upang masuportahan ang pag-unlad ng ating ekonomiya. Ibinasura naman ng International Criminal Court ang apela ng kampo ni Mayor Digong na tanggalan ng jurisdiksyon sa kanyang kaso ang dalawang judge ng ICC. Sa petisyong inihain ng defense team ni dating Pangulong Digong Duterte, inihirit nito sa ICC na i-excuse sa ruling ng kaso niya sina Judge Rene Adelaide Sophie Alapini Gansu at Judge Maria del Socorro Flores Leira. Mga tuwiran ng kampo, ito ay dahil sa posibleng pagiging bias ng dalawang nabanggit na judge na una ng sumang-ayon sa pagkakasa ng preliminary investigation laban kay Mayor Digong. Hindi pinabura ng prosekusyon ang nasabing petisyon at inapila sa chamber na ibasura ito. Hoy, hindi mo na ipatutupad ang number coding scheme ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa Lunes, May 12. Araw po yan ng eleksyon. Inanunsyo ng MMDA ang suspensyon ng number coding kasunod naman ng proklamasyon ng Malacanang bilang Special Non-Working Day ang naturang petsa. Samantala, wala pang anunsyo ang Makati City Government kaugnay naman ng suspensyon ng kanilang sariling traffic scheme na ipatutupad mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. 35 makalipas po ang alas 4 ng umaga. Baka kayo may mga importanteng lakad, huwag kalimutan magbaon din ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede niyong pagpilian, ha? Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man yung gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang inyong mga kamay, meron po yung moisturizer. Yung namang mabagong family rubbing compound improved cologne, ayan ho yung mabagong isopropyl alcohol, ha? Na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kamadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para DCRH subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Masantos siya kawasan, i-checkamin sa ating mga kababayan dyan sa Asinggan, Pangasinan. Bataan PNP Provincial Director na si Police Colonel Marites Salvadora may mensahe sa mga butante para sa halalan. Kung ano yan, alamin natin mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Sa isang panayam ng DCRH News, nagbigay ng mahalagang paalala si Police Director Colonel Marites Salvadora para sa mga butante sa nalalapit na halalan May 2025 eleksyon. Ayon dito kay Police Colonel Salvadora, dapat iboto ng mamamayan ang mga kandidatong tunay na nasa puso nila, yung nakikita nilang makakatulong hindi lamang sa kanilang sarili, kundi para rin sa kapakanan ng bayan at ng mas nakakarami. Iboto natin ang mga taong sa tingin natin ay may tunay na malasakit at kakayahang maglingkod. Walang sino man ang may karapatang liktahan tayo kung sino ang dapat nating piliin, ani ni Colonel Salvadora. Binigyan din niya ang kahalagaan ng malinis na halalan at nananawagan sa publiko na huwag magpapabayad o magpapagamit sa mga kandidatong gumagamit ng pera o pananakot upang makuha ang boto ng tao. Ang boto ay sagrado, gamitin natin ito ng may dignidad at mananagutan. Dagdag pa niya, ang kanyang mensahe ay bahagi ng kampanya ng kapulisan para sa isang mapayapa, malinis at makabuluhang eleksyon. Danny Kumilang, RH37 DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paabaki kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, baka kayo ho ay nag-iisip na ho ng pasalubong para ho sa inyong mga nanay na inyong dadalawin o pupuntahan sa Mother's Day. Sa linggo na ho yan, ha? Nandyan po yung Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magnaniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya sa bawat tangkilik po natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas pa natin ang ating ekonomiya. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan na isa pong nanay, hinakot po yung mga planting material ng kakao galing Davao.
itinanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na cacao beans. Hindi na lamang sila umaasa sa kopra, no ha? At meron ho silang sariling brand yan ng tsokolate, ang Tangerine Chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants yan ha, na pwede nyo i-check sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan na isa ding nanay, ang pagtangkilik ko natin ang gawang atin ay pagpapalakas sa loob ng ating mga magsasaka para lalong sumigla sa pagtatanim at pagtiyak ng ating food security. Tangerine Chocolate gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DTI at ng Department of Trade and Industry. Maganda umaga, Pilipinas! Isang malaking regional unity rally naman ang ikasa ng Tingog Party List at Lakas CMD sa pamumuno ni House Speaker Martin Romualdez sa Eastern Visayas kasama ang iba pang political parties ng Tacloban City. Target nitong mapagsama-samang mayorya sa 3 milyong waray voters bilang suporta sa senatorial slate ng Pangulong Bongbong Marcos na Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Inaasahang magtitipon-tipon sa nasabing unity rally ang 6 na provincial governor, 13 district lawmakers at nasa 10,000 community leaders at mga volunteers. Yan din ang 7 city mayors, 136 na mga municipal mayors. Ayon kina Tingog Party List Representative Yeda Romualdez at Judas Sidre, ang aktibidad ay magpapakita ng unified voice ng buong Eastern Visayas sa isinusulong na Bagong Pilipinas ng Pangulong BBM. Ang Lakas CMD ay magsisilbing co-host naman ng Grand Rally na katatampukan ng motorcade mula Tacloban City. Susundan ito ng Unity Program sa Tacloban Astrodome kung saan inaasahang ilalahad ng lahat ng mga alyansa senatorial candidates ang kani-kanilang mga plataporma. Samantala, 8 sa mga kandidato naman ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas senatorial slate ay inendorso ng administrasyon ang sinasabing may malaking tsansang manalo sa 2025 midterm elections. Itong lumabas sa survey ng Octa Research na sinagawa mula April 20 hanggang 24. Tinukoy ng Octa Research President na si Ranjit Rai ang 8 kandidato na hindi lang basta malaki ang tsansang manalo kundi malaki rin ang posibilidad na magtamo ng malaking kalamangan sa boto. Matay sa resulta ng survey, number 1 to 2 ranking ang naitala ng AXIS Party List Representative na si Erwin Tulfo matapos makakuha ng 53.7 vote preference. Tabla sila sa ranking ng opposition senator na si Christopher Bongo na may 56.8% vote preference. Sumusunod naman sina dating Senate President Tito Soto, 42.3, Senator Ronald Bato de la Rosa 40.8, Ben Tulfo 40.2, Senator Pia Cayetano 39.1 at Senator Bong Revilla na meron 38.1. Ang iba pang kaalyado ng administrasyon na lumabas sa survey ay sina Makati Mayor Abby Binay, Senator Lito Lapid, dating Senator Ping Lacson at Congresswoman Camille Villar. Tabla naman sa pinakabago at huling senatorial survey ng Octa Research ang re-electionist na si Senator Bongo at si Erwin Tulfo. Sa datos nga nananatiling nasa rank 1-2 ang dalawang mababatas matapos na makakuha si Go ng 56.8 voter preference, 52 naman ang kay Tulfo. Nakakuha naman ng 42.3% na vote preference si dating Senator Tito Soto. At sumusunod sa kanya ang re-election ni Senator na si Ronald Bato de la Rosa na may 40.8%. Tulak ng droga sa Northern Samar, timbog sa search warrant ng mga pulis. Nakunan pa ng 10 pakete ng pinaghihinalaang shabu. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, RH34. May buntag ni mo, Jane. Nasabat naman ang otoridad sa isang tulak ng ilegal na droga sa bayan ng Capul Norte Samar ang 10 sachet ng pinaghihinalang shabu matapos sa isang search warrant operation. Arestado na sabing wanted sa paglabag sa Republic Act 9165 illegal na droga. Matapos ang surveillance ng otoridad, inilunsad ng Capul Municipal Police Station kasama ang Northern Samar Police Intelligence Unit ang search warrant operation sa Barangay 3, Poblasyon Capul Norte Samar. Kinilala ng otoridad ang suspect na si alias Boy, 51 taong gulang, residente na nasabing bayan. Ang 10 pakete ng silyadong plastic sachet na naglalaman ng pinaghihinalang shabu ay may timbang na 2.1 grams. Ayon kay Police Colonel San Umingan, Provincial Director, ang pagkakariso sa suspect ay bahagi ng pinegting na kampanya ng pamahalaan laban sa illegal na droga. Nahaharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at kasalukuyang nasa
kustudiya ng Kapol Municipal Police Station. Mula sa Aksyon Radyo Katarman sa lalawigan ng Northern Samar, RH34, Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Dagang salamat, Jane Galit Bantayan. Maganda umaga, Pilipinas! 43 na makalipas ang alas 4 na umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano bitong ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactostream plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan, hindi testimonial, hindi mga kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactostream plasma. Kaya po napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating sistema, na itataboy po nito yung mga toksin sa ating katawan dahil pinagagana po ng postbiotic, yung PDC, plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system. At ang ultamayo po ay nakatutulong din para ma-achieve natin ang magandang tulog, malabanan ng puyat, pagod at stress. Ang ultamayo po ay available sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy, ganyan din sa Curamed at Southstar Drug. At kung may mga concerns pa ho kayo, po pwede kayong mag-text sa 0917-110-6580. May mga medical experts po tayo nakastambay dyan. Ang ultamayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Pero kahit ito po ay rekomendado ng mga doktor, huwag kalimutan, ang ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Nabawasan ang sakit ng mga motorcycle taxi. Kasama na natin ngayon si Rudyard Anthony Bation, ang chairman naman ng El Mayor Alliance at presidente ng Team Humble Move It. Yan, si Rudy, magandang umaga ho sa inyo. Magandang umaga po, Idol. Ayan. At teka muna, ano bang gusto niyong mensaheng iparating kay Secretary Vince Dizon doon sa kanyang agarang pagtugon sa inyong panawagan na huwag na munang ipatigil yung operasyon ng Move It? Po, Idol, ang mensahe namin na sana huwag mo nang ipatigil po talaga kasi kawawa po yung mga rider po na mawawalan po ng hanap buhay. Is yun lang din po yung inaasahan nila sa pang-araw-araw na kanilang hanap buhay. Lalong-lalo po yung may mga trabaho na umaasa din na magkaroon ng part-time na biyahe para matustusan yung kanilang pagkita araw-araw kasi kulang na po yung sweldo. Kaya sila nagpa-part-time bilang isang movie driver. Teka, di ba matagal nyo nang kausap ang LTFRB dito? Bakit parang ang bagal yata ng tugon? Sa totoo lang po, Idol, sobrang tagal na po talaga yan na sana maibatas na. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin po na-aksyonan na sobrang bagal na paulit-ulit na lang po kung sino po yung nakaupo dyan sa gobyerno, mauulit-ulit. Almost ilang dekada na po ang lumipas para lang maisabatas yung motorcycle taxi. Sabi mo kanina sideline. So ibig sabihin yung iba nagtatrabaho muna tapos bibiyahe as Move It driver. Ganun ba yun? Opo, Idol. Paano yun? Baka makompromiso naman yung kanilang kakayahang bumiyahe. Gano'ng katagal naman sila nagsa-sideline pa para madagdagan yung kita? Okay po. Mayroon po kasi na minsan yung mga empleyado, nagtatrabaho po sila ng umaga, nag-out po sila ng hapon. Ngayon, dahil sila ay mayroong motor, kulang pa rin yung siyasahod nila, nag-sideline po sila, Idol. Ba't ang ginagawa na pagdating ng hapon, babiyahe sila, kumita sila ng mga 500, pwede na pangbigay sa kanilang mahal sa buhay, pamilya nila, may pangtustos sa pang-araw-araw. Gaano katagal kikitain yung 500? Kasi bagay, mas madali kayong magmaniobra dahil kaya nyong lusutan yung mga traffic, di ba? Opo, Idol. Totally ang 500, kakayanin lang siya ng mga 2 oras, pinakamatagal lang 3 oras. Bah, lupit talon-talo ang driver ng jeep. Opo, Idol, ganun po talaga. Lalo na yung pamasahe, minsan may pamasahe tayo na alagang 200, 300 pesos. Kaya nag-sideline po talaga sila. So yung sinasabing parang exceeding driver limit ang operasyon ng mga Move It driver, hindi naman pala dahil mga 2-3 oras lang na dagdag na oras sa trabaho na binabanggit mo. Opo, Idol. Opo, totoo po. Ikaw naman, wala ka na naranasang complaint tungkol sa sinasabing exceeding driver's limit? Wala naman po, Idol. So, totally as of now, okay naman po siya. Yun nga po yung hiling namin na sana huwag naman po tanggalin kasi kawawa talaga po yung mga rider na naghahanap buhay. Na yan lang, minsan po kasi may mga full-time kami
na talagang nakapokus lang sila sa pagiging rider bilang isang mobile po. Oh, ewan ko, hindi ko maintindihan yung sinasabi ng LTFRB. Nakakaabala daw ito sa mga pasahero. Okay po. Sa totoo lang, Idol, hindi po siya nakakaabala. Nakakatulong po siya. Kasi based in my experience po, Idol, ganito po yan. Meron tayong tinatawag na grab car. Ang sasakyan po, ang 4 wheels, nakatraffic. Ang motor po, hindi. Kahit po ako isa commuter, mapipiliin ko na lang pong magmotor. Kasi po bakit? Mabilis, door-to-door ang hatid at ang sundo. So, mapapabilis yung pasok ng, pag kunyari, ako na late, pumasok po ako, mapapabilis po yung dating ko sa trabaho ko. Kasi sisingit at sisingit. Kaya meron po kami tinatawag na safety training po. Kung maaabala man siguro, yung biglang buhos ng ulan, yun, kailangan mo sumilong. Naku, Idol, sa totoo lang po, believe ako sa mga commuter natin. Umuulan na, sumasakay pa rin ng motorsiklo. Mapauwi lang ng maaga. Di bali na pong mabasa pag-uwi. Basta makauwi lang ng ligtas at mabilis. Baka naman po pwedeng mag-provide na rin kayo ng raincoat. Pahiram sa yun, Idol. meron. Sa totoo lang po, Idol, meron po taga kaming raincoat. Bigay po ni Mobit na libre po. More or less, Rudy, gaano karami gumagamit ngayon ng motorcycle taxi? Saan po? Yung mananakay o mga rider? Mananakay. Sa totoo lang po, Idol, umaabot na po tayo ng mga milyon na mga pasahero na gumagamit po ng motorcycle taxi apps. Sa dami po kasi ng pasahero dito sa Pilipinas, mas pribilehiyo nila na mabilis ang pagdating sa kanilang paparoonan. Kaya nagbubook sila ng mga motorcycle taxi apps. Oo. Basta yung lang safety protocols ha, ang lagi nating sundin. At sabi mo nga, meron naman kayong training na ginagawa para sa mga driver ha, para masigurong nasusunod nila to the letter yung mga safety protocols natin. Yun yung pinaka-importante. Oo. Nakikinig. Idol, kasi pag bumagsak ka po doon, automatic, hindi ka pumapasa, hindi ka mapapabilang sa motorcycle taxi platform namin sa Mobit. Pag bumagsak ka po. Kaya ang ginagawa namin talaga, matinding safety training po ang ginagawa ni Mobit. Araw-araw tinitignan yung driving mo, yung driving skills mo, kaya mo ba to, kaya mo bang lumiko, mag-zigzag. Yun, pag hindi niyo po kaya yun, inuulit po namin, pinagpa-practice namin sila. Baka mamaya hindi po kabisado yung motor, yan po yung nagkukos ng accident. Nakikinig si Secretary Vince Dizon, ang gusto mo parating sa kanya ngayong umaga? Sana naman po, Secretary Dizon, na sana huwag naman po sanang tanggalin yung mga rider na naghahanap buhay para sa kanilang pamilya. Kasi marami po sa amin, totoo, yun lang po talaga ang inaasahan. Nung nalaman po namin yan, medyo nalungkot po talaga kami na bakit tatanggalin yung mga rider na yan ang hanap buhay nila para sa kanilang pamilya. May iba po kasi dito talaga, may mga anak at dyan kumukuha ng pang-aral nila, pang tuition sa kanilang mga anak po. Na sana madinig yung mga inanaing namin, yung mensahe namin na sana huwag pong tanggalin. Ituloy pa rin yung hanap buhay na nasimula ng mga rider. Requirement din ba ang drug test? Yes, Idol. Bali, yan po ang requirements, isa sa mga requirements ni Mobit na drug test. Pag positive ka, automatic mo, hindi ka tanggap sa platform namin. Rudy, maraming salamat for joining us. Magandang umaga at good luck. Thank you. Maraming salamat po, Idol. Magandang umaga niyo po sa inyo. Si Rudyard Anthony Bation, ang chairman ng El Mayor Alliance at presidente ng Team Humble Mobit. Maganda umaga, Pilipinas! Alam ba niyo yung relasyong Bea Alonso at ng CEO boyfriend nito? Usap-usapan ng mga fans, tanong ng ilan. Ito na nga bang maghatid kay Bea sa altar? At pagpunta ba nila ng altar o ng simbahan o kaya pagkatapos ng kasal, ang kanilang sasakyan kaya ay motorcycle taxi? Alamin natin mula kay Morley Alinio. Morley, good morning! Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas! Well, usap-usapan. Hindi pa man inaamin o nilalantad, ay obvious na umanong may relasyon ang nagmamay-ari ng isang napakalaking grocery sa Pilipinas. At itong si Bea Alonso, na ang itinuturing na di umano ay bagong boyfriend ni Bea ay si Vincent Co. Well, sa totoo lang, marami sa pagkakataon na magkasama ang dalawa at sweet sa isa't isa. Usap-usapan. Ito na raw talaga ang lalaking mamahalin at maghahatid sa altar kay Bea Alonso. Seryoso umano ang nasabing binata at gayon din ang dalaga sa isa't isa.
Well, kung sa bagay, panahon na talaga para mag-asawa na rin kung sakali man itong si Bea dahil hindi naman siya bumabata pa. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinyo para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley! Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Mayor Senny Mendoza, magandang umaga po sa inyo, ha? Magandang umaga po, Talisay! Kamusta na ho yung ating mga kababayan dyan po sa Talisay, Batangas, ha? Ayos ba yung matawilis natin dyan sa Taal Lake, ha? At magandang umaga ho sa mga suki natin sa iba't ibang panig ng Kapuluan, may buntag Sugbo. Oy, inaanyayahan nga pala ng dekada 80, yung Bansa 84 ng Notre Dame of Kinapawan Boys and Girls. Ang mga kadekada na lumahok dito sa night full of fun and thrills reminiscing our teenage years. Manayaw daw sila ba? Hiatabay. Ayan, bukas na ho yan, May 9, alas 6 ng gabi sa NDKC Gymnasium. Magsuot daw kayo ng may shade ng black. Sige. Kita na ito rito, ha? Maganda umaga din po kay Mayor Senny, kay Kong Ador, yan sa Bulacan, ha? Tuloy niyo lang inyong pagtatanim ng kawayan, Kong Ador, ha? Posibleng ang itinatayong New Senate Building ang pinakamahal ng gusali sa buong Pilipinas batay sa nakuhang dokumento ni Senator Alan Peter Cayetano sa iba't ibang stakeholders sa maaari pang magpataas ng kabuang gastos ng naturang proyekto. Tigil ho muna ang construction nito, eh. Ang pahayag na ito ng bagong chairman ng Senate Committee on Accounts ay ginawa noong nakalipas na Hulyo nang simula ng paglulunsad ng Senate hearing kaugnay ng proyektong hinawakan ni Senator Nancy, dating chair po ng komite. Sa Senate investigation ni Cayetano, sinabi niyang maraming itinago sa kanila kaugnay ng nasabing proyekto na mula sa dating 8.9 billion naging 23 billion pesos noong 2024 at naging 31 billion naman sa updated plan. From 8 billion, naging 31 billion. Wala pang presyo ng mga kagamitan, lupa, commissioning at testing fees. Binanggit niya na isa sa mga issue ng New Senate Building ay ang halaga ng building pasad na unang tinatayang umabot ng 1 billion. Pasad pa lang, 1 billion na. Ibinaba sa 498 billion pero lumobo naman sa 2.9 billion pesos. Pinuna rin ni Senator Alan ang problema sa pag-aangkala ng procurement para sa pagkukulang ng project o dahil sa mga pagkukulang ng project manager na nagdulot na mabagal na pag-usad ng proyekto at nagdulot din ng labis na pagtaas ng gastusin. Sa isinagawa ng mga inspeksyon ng Senate Coordinating Team, nasiwalat na may mahinang kalidad sa pagkakagawa at hindi pagsunod sa original na terms of reference sa konstruksyon ng New Senate Building. Ang mga isyong nabanggit ay dapat nabusisi noon pa man ni Senadora Nancy bilang dating chairperson ng Senate Committee on Accounts. Bahagi ng tungkulin ng pinuno ng komite ang masusing pagsusuri sa bawat aspeto ng proyekto at kung may mga pagkakamali man o kakulangan sa mga hakbang na kanyang sinusundan, ba't tungkulin pa rin ni Senator Nancy na matukoy ito at gumawa ng kaukulang hakbang upang agad na matugunan at hindi malustay ang pondo ng bayan. Ang komite na nangangasiwa sa budget, gastusin at auditing at iba pang usaping pinansyal ng Senado at trabaho rin ito ang magbantay ng masusi sa paglalaan at paggamit ng pondo para sa mga proyekto ng institusyon, kabilang ang construction ng bagong gusali na mula 8 billion naging 31 billion pesos na, hindi pa rin tapos. Nagsimula ang konstruksyon ng New Senate Building sa ilalim ng pamumuno ni dating Senate President Tito Soto at dating Senador Ping Lacson na namuno naman sa panel. Ayan, yan po ang klase ng programa para ho sa pagtatayo ng New Senate Building. Kawawang Pilipino, ano, ha? Limang combatants naman ng BIFF voluntaryong nagsuko ng armas sa pamunuan ng 48 Infantry Battalion sa Dato Salibo, Maguindanao del Sur. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makuta, Caris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel.
5 kasapi ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF ang voluntaryong nagsalong ng armas sa pamunuan ng 48 Infantry Guardians Battalion sa bayan ng Dato Salibo, Maguindanao del Sur. Sa pahayag mula kay 48 IB Commanding Officer Lieutenant Colonel Kenny Ray Tizon, ang 5 ay kinilalang sina Mohamedin Panegas alias Dindin, Abdullah Muhammad alias Parkat, Dato Manot Abubakat Panegas alias Joy, Abdullah Yusuf alias Boro at Dato Ali Panegas alias Kanutan. Ang 5 ay formal na ipresenta kay 6th Roppers Brigade Commander Brigadier General Edgar Catu. Sa nagpapatuloy na mas pinaigting na kampanya ng militar laban sa terorismo sa pamamagitan ng whole nation approach at sa collaboration ng mga LGUs, nakapag-establish sa umano ito ng tiwala sa mga natitirang BIFF na karamihay pagod na rin umano sa dekada ng pakikibaka gamit ang armas laban sa pamahalaan. Labis namang nagpapasalamat si Brigade Commander Brigadier General Edgar Catu sa walang humpay na suporta ng mamamayan sa kampanya kontra loose firearms sa militar. Habang voluntaryo ding may mga isinalong na armas ang mayor ng Dato Salibo na si Dato Jong Ampatuan. Isinuko nito ang isang unit ng 81mm mortar tube at isang unit ng M16 rifle bilang pagpapakita umano ng halimbawa sa mga nagmamasid na rebelde. Patuloy naman ang panawagan ng pamunuan ng 6ID and JTF Central led by Major General Donald Gumiran sa mga nalalabing BIFF na samantalahin ang programa ng gobyerno para sa mga hangad ay magbalik loob na sa pamahalaan. At sa pamamagitan nito'y dahan-dahan umanong makamit o nakakamit ang pangarap na kapayapaan sa Bangsamoro Region. Binigyan naman ng paunang tulong ng LGU ang 5 former BIFF. Mula sa Cotabato City, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran John, hindi pa nagtatapos ang ating investigasyon at lalo pang hindi natin isusuko ang soberenya. Ito naman ang mainit na pahayag ni Senator Amy Marcos sa kaugnay ng paglilitis nito sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Digong patungong The Hague. Iginit ni Senator Amy ang pagdakip kay dating Pangulong Digong ay bahagi ng malawakang pagsisikap ng pamahalaan na pabagsakin ng mga Duterte bago ang 2028. Sa ulat ng Senate Committee on Foreign Relations, lumutang na may mga politikal na motibo ang pag-aresto kay dating Mayor Digong. May pagtatangkang pagtakpan ng detalye at motibo ng operasyon at posibleng may pananagutang kriminal at administratibong mga opisyal na sangkot dito. Naninindigan din ang senador na patuloy niyang isusulong ang katotohanan at papanagutin ang sinumang lumabag sa batas sa ngalan ng politika. Muli namang nagpasalamat si Senator Bongo sa mga Pilipino matapos na muling manguna sa latest Pulse Asia Survey. Isinagawa mula April 28 hanggang May 3. Nakuha ni Senator Go ang 59% na suporta mula sa mga respondents, mas mataas ng 2 puntos mula sa 57% rating nito noong Abril, habang nananatiling 100% ang awareness rating nito. Bilang Mr. Malasakit ng Senado, tiniyak naman ni Senator Go na hindi siya titigil sa pagsaserbisyo para sa kapwa Pilipino. Ayon kay Senator Bongo, lubos ang kanyang pasasalamat at patuloy na tiwala at suporta sa kanya ng ating mga kababayan. Ay, sa mga kababayan nating pabalik ho ng Pilipinas, naghahanap na magandang investment opportunity. Tuloy po yung alok sa atin ng Westchester Realty na pinakamurang ready for occupancy unit sa buong housing industry ngayon with easiest term. 5% lamang down payment, pwede pang gives. So with 20,000 pesos all in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad 7 days after take out ng Pag-ibig Housing Loan. Ang inyong gagawin, makipag-ugnayan po ngayong weekend sa 0996-501-5555 o 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Nasa loob po ng township yung iba't ibang mga amenities, eskwelahan, simbahan, palengke, grocery stores, aba pati munisipyo. Nandun ho sa loob ng mga township na yan. Napakalapit lamang sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Maganda umaga, Pilipinas! Si Chanel Dominguez ng Pag-asa, kasama na natin. Ma'am Chanel, good morning.
Magandang umaga din po sa inyo, Sir Angel, at magandang umaga din po sa mga taga-subaybay po natin. Para sa ating weather update, yung binabantayan po nating low pressure area dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay huling namataan sa 80 kilometers east-northeast ng Cuyo, Palawan. Nananatili naman mababa yung tsansa nito na maging isang ganap na bagyo, pero inaasahan natin magdadala ito ng maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Visayas, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Zamboanga Peninsula. Inaasahan naman po natin yung easterlies, yung umiiral sa malaking bahagi ng ating bansa ay magdadala rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Caraga at Davao Region. For Metro Manila and the rest of our country, asahan natin ang maaliwalas na panahon, pero asahan din yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Para naman po sa ating heat index forecast, inaasahan po natin dito sa Metro Manila, possible ang 41 to 43 degrees Celsius at ang pinakamataas natin possible na maitala ay 44 degrees Celsius dito ito sa Dagupan City, Pangasinan at Sangley Point, Cavite City, Cavite. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. So, Chanel, weekend natin, hindi na masyado magiging maulan. Yes po, nakikita po natin after nitong low pressure area po natin ay magkakaroon po tayo ng easterlies po yung iiral sa buong bansa po natin. Possible po hanggang election din po. Makakaranas po tayo na mainit, lalo na po sa tanghali hanggang hapon na may mga pag-ulan pagdating po sa hapon tsaka sa gabi. Naku, mainit na nga ang panahon, mainit pang politika. Yung init ng panahon, kaya mong sanggahin ng payong eh. Pero yung init ng politika eh, bulletproof pa siguro kinakailangan mo. Oo. Yan, sige Ma'am Chanel, ingat po kayo. Maraming salamat. Thank you for joining us. Si Chanel Dominguez mula po sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! At naman po ang lakad natin ngayong araw nito. Huwag kalimutan, mag-bound din ang proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family, 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na gamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge, bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! 5:05 na umaga. Siyempre, yung ating Midnight Singers dyan sa San Diego, California. Magandang umaga po sa inyo. Ingat po kayo sa inyong patuloy na pag-iikot sa ibang bahagi ng Amerika. Si Tita Cora, Tita Linda, Tita Cor, Mama Cors, at saka si Tita Lloyd siya. Ganyan din si Boss Art, si Boss Manny, at saka si June Yambao. Maganda umaga, Pilipinas! Maaga nating ginising si Attorney Ran Mendoza kasi pakiusap po ng mga kausap nating politiko, ano daw bang pwedeng gawin nila at inaatake na sila ng anxiety. Ayan. Sino nga ba naman hindi madadali ng anxiety? Ilang araw na lamang eleksyon na. Huhusgahan na sila ng ating mga kababayan. Attorney Ran, magandang umaga ho sa inyo. Kamusta na ho kayo? Kong, magandang umaga po sa inyo at sa tagapakinig ng DZRH this morning. Ayan, long time no hear, Attorney Ran. Ang sabi ng iba, parang din ako nagtitake uli ng bar. Bakit? Yung nervyos ko nung hinihintay ko ang result ng bar exam at saka ngayong hinihintay ko ang resulta ng butuhan, halos magkapareho lang o higit pa. Ayan. What triggers anxiety, Attorney Ran? Especially ngayon, no, Kong Angelo, kasi iniisip ng iba yung political anxiety, baka yan sa mga tao na talagang anxious na Hindi. Actually, according to research, yung general anxiety at ang political anxiety, especially election-related, magkaiba. At kahit yung walang general anxiety, nagkakaroon ng anxiety because of election-related. So it shows na iba ang sistema ng political election anxiety at pwedeng apektuhan kahit yung mga taong talagang hindi naman ang anxious sa buhay. So ngayon, ang tanong natin, bakit kaya anxious yung mga tao in relation to the election? According to different surveys and research, Kong, yung mga Pilipino, of course, ang worry nila
paniniwala nila, di ba? Syempre, yung manok ko, pag gagawa yan ng magandang buhay, di ba? Kung siya yung manalo. So, alam natin that the results of the poll will dictate yung potential na buhay natin for 6 years and beyond. At isang paniniwala natin, kung ano maging resulta ng ang election can affect my own personal life for the next 6 years. Main source of anxiety din is the possibility from one person's perspective, yung perspektibo ko, na pwedeng manalo yung mga incompetent sa mga posisyon sa gobyerno na pwedeng magkaroon ng negative impact sa buhay ko din. Pangatlong source ng anxiety, yung disinformation on social media. Of course, kung tao tayo, meron tayong kanya-kanyang paniniwala. And because of this information on social media, yung mga paniniwala natin, for example, yung mga gusto natin mga kandidato, nakakakita tayo ng mga fake news, it also affects our well-being because it challenges our belief system around certain people. Yung mga survey kaya, kasi kaliwat kanan ng mga survey ngayon eh. Nagdadagdag daw yung sa anxiety. Hindi mo naman alam kung sino talaga sinorvey eh. Ikaw ba, Attorney Ran, ever since natanong? Hindi ako natanong. Hindi. Tanong ko din kung sino ba yung respondents ng mga at saan sila pinipili, di ba? Anyway, so how do we address anxiety? Hindi kasi yung iba kahit na sabihin, mag-relax ka lang, okay lang, lilipas din yan, ilang araw lang yan. Hindi. Yung iba sa tindi ng anxiety, tumaas ang blood pressure, nagkaroon ng, anong tawag dito, sleepless night. Yan ho yung mga... So, ano yung mga po pwedeng gawin to address anxiety, Attorney Ran? Sabi niyang Philippine Mental Health Association, may apat tayong pwedeng gawin, no? To actively manage election anxiety. Number 1, i-control natin yung social media consumption. Alam natin na at least sa panahon ngayon, no, marami ka talagang makikitang nakaka-trigger sa social media. Number 2, magkaroon ka ng voting plan. Instead of focusing your obsessive thoughts and energy sa takot, sa anxiety, you go out of the house and do purposeful activities, mag-volunteer ka, tumulong ka sa ibang tao. You actually make use of your time instead of nasa bahay ka, nag-iisip, turn that into something more purposeful. Number 3, ito easier said than done, avoid dwelling on worst case scenarios, no? So, huwag mo munang isipin na katapusan ng mundo, kung matalo yung manok mo. Again, focus your energy on something that is more fruitful. Na ang pang-apat, stay connected with friends and family for emotional support. According po sa PMHA or Philippine Mental Health Association, talking about your feelings, your anxiety is actually very helpful kasi malalaman ng isang tao, ay, hindi naman pala ako nag-iisa and I have supporting people around me who can help me go through these very stressful times. Nakaka-apekto ba ang sobrang anxiety ng isang tao sa kanyang immune system? Yes, Doc. Kasi, yes, Kong, no? Kasi ang political anxiety specifically, kinlasify niya ng mga psychologists as a source of chronic stress. So, ibig sabihin ng chronic stress? Ibig sabihin, itong klaseng stress ay nararamdaman mo pang matagalan, hindi lang siya panandalian. And isa sa effect ng chronic stress ay ang pagbaba ng ating immune system, mas madali tayong magkasakit. Paano ka naman hindi magkakaroon ng chronic stress kung halimbawa ang nanalo, incompetent nga? Kasi kung bakit naman? Kasi alam nyo yung incompetent, binoboto nyo pa rin eh. Kaya nga sinasabi ho sa inyo, wag 500. Tamang daan ang inyong landasin. Ano ha? Yung 500 eh, 2-3 Jollibee lang yan. Tapos ng bakbakan. Yung tamang daan habang buhay po yung tutugon sa mga problema. Lalong-lalo na yung kinabukasan ng mga kabataan. Yan, ha? So, hindi nga daw makatulog eh. Kaya nga yung iba panay ng request. Sabi niya, saan ba makakabili ng Ultabayo? Kailangan namin ng deep sleep. Hindi po pampatulog ha. Hindi po pampatulog ang Ultabayo. Makatutulong lamang po na ma-achieve ho ninyo ang magandang tulog. Ayan. Pero kung kayong tatanungin, Attorney Ran, ano yung pinakamagandang payo? Ikaw kasi nung nagbabar ka, isa yan sa mga problema. Hindi ka rin makatulog. Ano ha?
kailangan mo talagang matulog, especially during the bar season when I was taking the bar. Of course, kailangan ng tulog kasi mawawalan ng kanang focus. Kaya kung kami tuwang-tuwa talaga kami, and I'm saying this with full honesty, kasi akala natin immune system is just immune system. Hindi natin nare-realize immune system, a healthy immune system can affect a lot of things in our body, in our holistic wellness. For example, yung ang pong Ultabio, which is the first and innovator postbiotic in the Philippines, no, kauna-unahang postbiotic sa Pilipinas, dinala po namin from Japan with 17 human clinical trials. Napatunayan po ito that can improve performance, mood, sleep, coming from significantly better na immune system. So, ang nangyari po sa akin, Doc, since we launched this 3 years ago, hindi pa ako nagkakasakit and I have better sleep every time. Malalim ang tulog ko, kaya mas fresh ako the following day. So, sa mga ngayon, sa mga meron tayong nakakaranas ng political-related stress, i-try nyo po yung Ultabio. Number 1, it will improve your immune system because ang ginagawa po nito, ina-activate yung plasma dendritic cells which are the commander-in-chief of immunity. Ang nangyayari, hindi lang isa kundi 4 na types of immune cells ang na-activate para talaga ang lakas ng immune system mo. Isang side effect niyan is maganda yung tulog mo, malalim yung tulog mo, mas mabilis matanggal or mas maganda yung pagtanggal ng mga toxin sa utak mo para kinabukasan after experiencing deep sleep, sobrang fresh ka, mas focus ka, mas emotionally stable ka para mas maganda ang resulta mo the following day. Ayan, yan po ay base mga pag-aaral, ha. Hindi po ito kwentong kwetsero, ha. Hindi po ito hindi base yung sinasabi ho nating impact ho ng anxiety ay base ho sa mga pag-aaral. Kaya pero isama din ho ninyo para malabanan ng anxiety. Marunong ho sana tayong magpatawad. Sabi ko nga doon sa mga dapat dagdagan yung dasal. Dasal ng hingi ng ng tawad, but at the same time, humingi ng lakas. Magdasal para sa lakas na makapagpatawad. Yan ho magkakaroon sa inyo ng peace of mind. Di ba? Pagka magandang peace of mind, may maganda kang peace of mind, naka-Ultabio ka, maganda tulog mo. Kinabukasan, panalo-talo, tanggap mo ang resulta, di ba? O hatol ng tao. Ayan. Attorney Ran, thank you. Ngayon, para ho doon sa mga may mga katanungan pa at hindi ho natin na idulog kay Attorney Ran, lalong-lalo doon sa mga senior na nagtatanong kung ito ba pwede nilang pakinabangan, tawagan nyo rin, wag naman tawagan, i-text nyo lang. Text nyo, baka sakaling si Attorney Ran ang sumagot. 0917-110-6580. Yan po yung linya na pwede ho ninyong pagtanungan ng iba pang mga concerns tungkol po sa Ultabio. Any question under the sun na may kinalaman po sa kalusugan. Attorney Ran Mendoza, thank you for joining us. Magandang umaga po. Magandang umaga, Pilipinas! Oras sa buong kapuluan, 16 na minuto na makalipas ang 5:00 na umaga. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kabilis ng oras, 25 na makalipas ang 5:00 na umaga. Ay, sa linggo, Mother's Day. Huwag natin kalimutan. Kung tayo ho ay magpapadala ng magandang pampasaya kay nanay, subukan ho natin ang Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpo-produce po sila ng kalidad na kakao beans. Pinaprocess yan para maging Tangerine Chocolate. Ayan, ang Tangerine Chocolate po ay 100% gawang lokal but taste and looks global. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tawag na sa 0919-095-5935 para po sa inyong mga inquiries o mga orders, o dili kayo i-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. May mahigit 10 variants po ang Tangerine Chocolate ng mga raw material, galing din po sa ani ng mga magsasaka. Alam ba ninyo na yung mga sinaunang Aztecs, ginagamit pala ng mga Aztec warriors at mga nobles ang tsokolate, yung hot chocolate. Ginagamit nila yung chocolate.
Pero sobrang pait daw po yan. Power drink nila yan noong 1500s. Kaya lang sobrang pait ho yan na pinaiinom nila sa kanilang mga warriors. Ngayon, noong 1521, natuklasan ito ng mga Espanyol. Yan, nung matuklasan nila, dinagdagan ng sugar at eventually, yan po yung tinatawag natin ngayon na mga tsokolate. Ayan, nakita po ninyo, 1500s pa lang, napapakinabangan na ang mga tsokolate. Kaya sa mga nanay natin dyan, hintayin po ninyo yung regalo ng inyong mga mahal sa buhay na tsokolate, tangerine chocolate. Umaga, Pilipinas! Bilang ng mga lumabag sa gun ban sa Eastern Visayas, sumabot ang 48. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad, Jimmy. Umalo sa 48 ang nahuli na individual na lumabag sa gun ban sa Eastern Visayas. Ito ang sinabi ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General G.R. Kumigad. Ayon kay General Kumigad, ang bilang na ito ay simula sa Enero at 12 hanggang sa buwan na ito. Sa 48 na aresto 45 ditong sibilyan, 2 security guards at isa naman ang sundalo na kumpiska sa checkpoint ng 43 na mga small firearms, 6 naman na mga replicas at 2 explosives, 246 na bila ng mga bala ng baril. Ang kooperasyon ng mga residente, hiling ni General Kumigad sa pamamagitan ng pag-report sa pinakamalapit na police station kung may mga individual na kaduda-dudang mga aktibidad. Pinailalahanan ng opisyalang publiko ng mga patuloy ang gun ban hanggang Hunyo 11 sa taong kasalukuyan, kaya pinagbabawal ngayon ang pagdala at pagtransport ng mga baril, bala at iba pang mga deadly weapon. Wala dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy Angay-Angay. Pinayuhan naman ni Senator Amy Marcos, chairperson ng Senate Committee on Electoral Reform, sa mga botante. Ihalal ang mga kandidato na mayroong tunay na gawa at may malasakit sa kapwa, hindi lamang pangako at nananatiling laway hanggang sa ngayon. Dami niyan. Sinabi ni Senator Amy na huwag sanang magpaninlang ang mga matatalino ng mga Pilipino sa mga huwad na public servant na nagkukublay sa matatamis na salita at ramdam lamang sa panahon ng kampanya. Ang tunayan niyang lingkod bayan ay mga nagpapakita ng malasakit kahit hindi naliligaw ng botante at nagsusulong ng mga reforma at mga proyektong pakikinabangan ng masa, hindi yung kanilang pansariling interes. Ayon kay Senator Marcos, nasa mga Pilipino ang sandata ngayon upang maghalal ng kandidato na silang pagsisilbihan at hindi naghahari-harian kapag nabigyan na ng kapangyarihan sa gobyerno. Sinabi pa nito na hindi lamang karapatan ang kapangyarihang bumoto kundi isang tungkulin na dapat gampanan ng mga may talinong pagpapasya. Dahil dito nakasalalay ang direksyon ng bansa sa susunod na mga taon. Sa kabila naman ng malakas na buhos ng ulan, itinuloy ni Senator Bongo ang kanyang pag-iikot sa Marikina City upang magbigay ng suporta sa maliliit na mga entrepreneurs at makipag-ugnayan din sa mga residente ng lungsod. Habang naghihintay na tumigil ang malakas na buhos ng ulan, nakipag-usap pa si Senator Go sa mga residente at sinundan ito ng motorcade sa buong lungsod. Nananawagan ito sa mga botante na Marikina suportahan ng Duterte candidates. Hindi na kaligtaan ni Senator Go na bisitahin din at makasama si Rolando Tatay Orly Santos, isang kilalang sapatero sa Marikina City. Bilang sponsor at isa sa mga nagsulong ng Republic Act 11960 o One Town, One Product Auto Philippines Act, walang ginit ni Mr. Malasakit ang kahalagahan ng pagbibigay suporta sa maliliit na mga negosyante at mga lokal na produktong magpapalakas sa ekonomiya ng mga komunidad. Maraming salamat po sa mga kababayan natin dito po sa syudad ng Marikina. Napakaganda po ng inyong mga produkto dito. Hanggang ngayon, suot ko pa rin po ang gawa ni Tatay Orly Santos, yung sapatos. Siya rin po gumawa ng sapatos ni Tatay Digo noong 2017. Suportahan po natin ang mga maliliit na negosyante, mga small entrepreneurs. Yan po dapat natin bigyan ng prioridad ang ating mga maliliit na negosyante. Tangkilikin po natin ang sarili natin. Maraming salamat po sa mga taga Marikina. Patuloy po ang magsiservisyo sa inyo sa abot ng ating makakaya. Ilapit po natin ang serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayang Pilipino. Ilapit po natin ang serbisyo medikal sa ating mga kababayang Pilipino.
Nais naman ng Comadrona Party List number 72 sa inyong mga balota na kagaya ng ilang bansa magkaroon ng mandatory rural service incentive pay at housing or relocation assistance para sa mga Comadrona, lalong-lalo na sa mga geographically isolated and disadvantaged na mga lugar at may bagta sa kanilang kaligtasan. Sa ulat ng isang opisyal ng Department of Health noong 2020, sinabi ng ang Comadrona Party List nominee na si Attorney Piona Itona, halos 2 sa bawat bawat 5 low-income municipality sa bansa ay walang doktor. Ang dahilan, karamihan naman sa mga doktor ay sumali na sa Doctors to the Barriers Program tumatangging bumalik sa kanilang mga dating assignment dahil sa mababang sahod sa labas ng Metro Manila. Ibig sabihin, ayon po sa Comadrona Party List, mas maraming pamilya ang maasa sa mga Comadrona sa mga nabanggit na lugar na malayo na nga sa medical facility, kulang pa ng doktor. Hindi lamang sa pagpapaanak, kundi sa pagbibigay din ng iba pang mga serbisyo gaya ng prenatal at postnatal care. Sa kabila na niya na mabigat ng kanilang tungkulin, marami pa rin sa kanila ang nagtatrabaho sa mga Comadrona ng walang insentibo, kulang sa maayos na pasilidad at walang suporta para sa tirahan o relokasyon. Sinabi ng Comadrona Party List na kailangan ng standardized hazard o hardship allowance para sa mga midwives na nakadestino sa mga geographically isolated and disadvantaged areas. Binigyan din naman ang PDP-Daban senatorial candidate na si Attorney Jimmy Bondoc na kailangan lumikha ang gobyerno ng maraming dekalidad na trabaho upang hindi mapilitan ng mga Pilipinong mga ibang bansa para lamang kumita. Sinabi ni Attorney Bondoc na masyadong masalimuot at malalim ang usapin na kinakaharap ng mga OFW dahil silang bumubuhay sa ating ekonomiya. Hindi anya basta-basta mapapauwi ang mga kababayan natin abroad hanggat hindi na-industrialize ang pamahalaan o ang ating gobyerno o ang ating sistema ng ekonomiya at nadidevelop ang mga industriya para sa mas malawak na saklaw. Paalala ni Attorney Bondo, kaya naman itong gawin kung may political will ang mga nakaupo sa pamahalaan at kung malilinis ang budget at malayo sa korupsyon. Ipinunto niya na hindi dapat o hindi sapat na sabihing makakauwi na ang mga OFW. Kung sa pag-uwi naman nila ay gutom, wala din ho silang hinaharap na trabaho at nanganganib o mapanganib pa ang kasusunguan nila sa kanilang pagbabalik sa bansa. Maganda umaga, Pilipinas! Mahigpit na implementasyon ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Law, hiniling naman ni Senator Lito Lapid. Detalye ng balita mula kay Raymond Dedpaz, RH28. Raymond. Pinatitiyak ni Senador Lito Lapid sa makinaukulan ng mahigpit na pagpapatupad ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Law. Isa si Lapid sa mayakdan ng Republic Act No. 12022 ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Law na naglalayong palakasin ang sektor ng agrikultura sa pagitan ng pagtugis at pagbabawal sa mga iligal na aktibidad gaya ng smuggling, hoarding, profiteering sa mga produkto na nakapekto sa supply at presyo ng pagkain. Naniniwala si Lapid ng mga iligal na gawain sa sektor ng agrikultura ay isang banta hindi lamang sa ekonomiya kundi maging sa seguridad ng bansa at mamamayang Pilipino. Ayon sa batas, ang iligal na gawain sa sektor ng agrikultura ay may tuturing na economic sabotage na may non-bailable na parusa o habang buhay na pagkakabilanggo at multa na 2 o 5 beses halaga ng produktong ipinapasok sa bansa. Nabatid na binuo na ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Council at Anti-Agricultural Economic Sabotage Enforcement Group na tututok sa pagtugis ng mga smuggling operations at pagdakip sa mga lumalabag sa naturang batas. Ito si RH28 Raymond Dedpaz para sa DZRH sa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond. Mga naka-helmet naman at naka-bonnet na hindi sakay ng motorsiklo, pinasisita pa rin ang Valenzuela PNP. Bakit? Alamin natin mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. May buntag Kuya Angel, pinasisita na ni Police Colonel Nexon Kayapan at sa Police ng Valenzuela sa kanyang mga tauhan ang mga nakabunit, naka-face mask o nakabunit o yung hindi naman sakay ng kanilang motorsiklo. Ayon dito, dapat alisin ang helmet, bunit o face mask kapag hindi na nakasakay ng kanilang motorsiklo bago pumasok sa anumang mga establishmento. Ito ay upang makilala ang mukha at maiwasan pagdudahan na may kahinahinalang kilos. Sinabi ng opisyal na agad ipaalam sa pulisya kung may mga ganitong klase ng kasuotan dahil posibleng itago ang kanilang pagkakilanlan kung gustong gumawa ng hindi maganda.
RS-103 Edwin Duque nagulat sa Disaretso na sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edwin Duque. 36 makalipas ang alas 42 makalipas ang alas 5 na umaga. Oras na para tayo pa mag-ultabayo, ha? Ano ba ang ultabayo? Ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Pero sabi nga po ng mga dalubhasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula. Mas may enjoy natin ang mga benepisyo ng ultabayo. Ang ultabayo po ay dumaan sa mahabang clinical trial. Yan po sa Japan. Hindi po testimonial, hindi po mga kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Napaka-potent po nito na pagpasok ko sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na commander ng ating immune system, nagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya binubuso nito yung ating immunity at nilalabanan nito ang puyat, pagod at stress dahil tinutulungan po ang ating sistema na ma-achieve ang magandang tulog. Ito po ay halal certified at rehistrado sa Food and Drug Administration. Available po sa Mercury Drug Stores, Amesco Drug, Passmed Pharmacy, John's Pharmacy, Curamed at Stoutsar Drug. Kung meron pa po kayong mga concerns, mag-text lamang sa 0917-110-6580. Huwag din kalimutan ng ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 106 Trabaho Party List suportado ang panawagang 200 peso wage hike para sa mga minimum wage earners. Detalye ng balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Kaisang 106 Trabaho Party List sa mga sumusuporta sa panawagang 200 peso wage hike para sa minimum wage earners. Sa isang pahayag, sinabi ng 106 Trabaho Party List na napapanahon ito lalo na sa minimum wage earners na silang hardest hit na inflation at mataas na living expenses. Para sa 106 Trabaho Party List, hindi dapat tingnan ng mga employer na pabigat ang panukalang wage increase at sa halip tignan ito bilang tulong sa mga manggagawang Pinoy. Nauna rito, binanggit ng 106 Trabaho Party List na magsisimula na ngayong Mayo ang pag-review sa minimum wage rate sa ilang rehiyon batay sa anunsyo ng Department of Labor and Employment matapos silang atasan ni Pangulong Bongbong Marcos para rito. Kaugnay rin dito, nababas sa pag-survey ng social weather stations na 93% ng mga Pilipino ang sumusuporta sa mga kandidatong nagsusulong na palakasin ang job opportunities, bagay na pangunahing plataforma na 106 Trabaho Party List. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat din yan. Nagpahayag naman ng suporta si Manila Mayor o dating Manila Mayor at ngayon po ay kandidato muli sa pagkalkade ng Maynila si Isko Moreno para sa senatorial candidate na si Camille Villar. Sa campaign rally ni Isko sa Paco, Maynila, opisyal nitong pinangalanan si Villar bilang isa sa kanyang mga senatorial picks para sa nalalapit na halalan. Iginit ni Yorme, karapat-dapat lamang na mahalal muli mahalal bilang senador si Villar dahil sa mainit na presensya at commitment nito sa mga residente ng Maynila. Nagpaabot naman ang pasasalamat si Camille at tiniyak na itutulak niya sa Senado mga panukalang makakabenepisyo sa mga Manilenyo tulad ng suporta sa maliliit na negosyo, abot kayang pabahay, gender inclusivity at women empowerment. 5:45, nananawagan si House Ad Hoc Committee on Marawi Rehabilitation and Victims Compensation Chairman at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong kay Vice President Sara Duterte itigil ng kanyang shame campaign laban sa mga kandidatong kaalyado ng administrasyon. Hinikayat ang lahat ng mga lider politikal na ibalik ang dangal, dignidad at paggalang sa pangangampanya sa panahon ng eleksyon. Ayon kay Adjong na isa ring Assistant Majority Leader ng Kamara, bagamat mahalaga ang karapatang magpahayag ng pananaw sa politika dahil tayo na sa isang demokrasya. Ang panlalait, pagbabanta at malaswang pananalita ay makasisira sa diwa ng paglilingkod bayan at nagpapahina sa democratic participation. Ang pahayag ni Adjong ay kasunod naman ng mga mabibigat na mga batikos at mga banat personal na pag-atake umano ni BP Inday, kina Manila Representative Benvenido Abante, Joel Chua at Rolando Valeriano at iba pang mga kaalyado ng administrasyon. 46 na makalipas ang alas 5 na umaga. Naniniwala naman si Senator Amy Marcos na maaaring may nakita ring dahilan ng Office of the Ombudsman para imbestigahan ang ilang 5 miyembro ng gabinete na sangkot naman sa pagtangay kay dating Mayor Digong Duterte patungong The Hague. Ito ay matapos na utusan ng Ombudsman na sumagot sa kanyang reklamo. Sina Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Interior and Local Government Secretary Junvic Remulla, PNP Chief General Romel Francisco Marbil, CIDG Chief Major General Nicolas Torre at Philippine Special Envoy on Transnational
Control Crime, Ambassador Marcos Lacanilao. Sinabi ng Chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, malinaw ang mga nabunyag ng iginulong na serye ng pagdinig maraming nalabag na mga batas ang administrasyon sa pag-aresto kay Mayor Digong, kabilang dito ang hindi pagdaan sa kanya sa husgadong Pilipino. Hindi lamang niya ito malinaw na pambabasto sa karapatan ng isang mamamayang Pilipino, kundi isang seryosong banta sa ating soberenya. Pangulong BBM inutos naman ang masusing investigasyon sa quarrying activity sa mga coastal area. Detalye ng balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Pinaiimbestigahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang napaulat na quarrying activities sa coastal areas. Kasunod ito ng pahayag ng National Intelligence Coordinating Agency na maaaring mismong mga buhangin na galing sa mga baybayin ng bansa ang ginagamit na panambak sa reclamation project sa West Philippine Sea. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, agad iniutos ng Pangulo ang masusing investigasyon nang matanggap ang impormasyon patungkol dito. Sabi ni Castro, sa ngayon ay ongoing ang pagsisiyasat at dedepende sa magiging resulta ang susunod na direktiba ni Pangulong Marcos. Tiniyak ng palasyo na pananagutin kung mayroong dapat managot dito. Sa pagdinig sa Senado, kinumpirma ng NICA na sinusubaybayan ng mga otoridad ang mga aktibidad ng China sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas, kabilang ang dredging. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Let. Mamalengke muna tayo. Nasa Pasay City Public Market ngayon si Giselle Ricaport. RH15, Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Bahagyang tumaas ng mula 20 hanggang 30 kada kilo ang presyo ng ilang isda sa Pasay City Public Market. Ang lapu-lapu 380 kada kilo mula 350 kada kilo. Ang salay-salay naman 420 kada kilo mula dating 400. Ganyan din yung presyo ngayon ng hasa-hasa, habang ang bisugo naman 450 kada kilo mula 430 pesos. Ang hiwas 240 kada kilo mula 200 kada kilo. Ang sapsap naman 360 hanggang 380 mula 340 pesos. Ang galunggong 260 hanggang 270 kada kilo, habang ang dalagang bukid naman mas mahal sa 280 kada kilo ngayon. Ang maya-maya 140 hanggang 160 kada kilo, matambaka 240 hanggang 250 pesos. Habang nagkapako naman ang tilapia sa 130 kada kilo, ang bangus 200 ang kada kilo ngayon. Sa karne naman ng baboy, partikular yung liempo na nanatili sa 450 kada kilo. Ang pigi at asin 370 kada kilo na parehas naman nalagpas pa rin doon sa MSRP na itinatakda ng Agriculture Department. Ang buto-buto 320 kada kilo, habang yung laman naman ng baka 430 hanggang 450 pesos kada kilo. Ang ribs 380 dito sa pamilihan. Sa manok naman ng whole chicken, 190 kada kilo hanggang 200 pesos kada kilo. Habang ang pitso, hita at pakpak pare-parehas na 210 kada kilo ngayon. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Giselle. At para meron tayong pamalengke, meron kayong 3,000 na naghihintay sa mahiwagang tunog. Wagang tunog! Ano yung ipinapatong? Saan ipinatong? Ang inyong mga sagot ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name slash, other slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Ipapadala po ninyo yan sa 0919-282-6485. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali online, kinakailangang meron po kayong sharer badge. Ayan ha. Yung iba kasi doon nagkakamali. Dalasan eh. 3,000 ha, nag-iintay na premyo dyan ha. Kaya habang naliligo gamit ang Shield Bath Soap, kinakailangan mag-isip po tayo ng sagot sa ating mahiwagan tunog. Yung isang item dyan, hindi mo nakikita sa banyo. Pero iba, meron, naglalagay din niya sa banyo. Oo, ayan. Basta importante, sundin ho niyo yung tamang format ng pagte-text. At saka, isang beses lamang po, magpapadala para basahin ho ng ating sistema. Parang pagboto ho yan. Sa senador, dapat 12. Huwag lalagpas sa 12. Pwede po kayong mag-undervote. Halimbawa, sabi nga nung kabila, 10 lang. Pero sabi nila, +2. Sabi naman ng administrasyon, 11.
pero plus 1. Anyway, bahala kayo. Basta sa party list, puntahan ho kaagad ninyo likod na bahagi ho ninyo yung balota. Hanapin ho ninyo yung po pasuang party list. Dahil mahigit 150 yan. Pagkatapos yun ang isi-shade nyo. Halimbawa, number 72, kung madro na yun napili nyo. I-shade nyo na kaagad. Tapos lipat na ho kayo doon po sa harapang bahagi ng balota. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, sa mga taga-Mayunawan ng Rizal, tuloy pa rin ho yung alok sa atin ng St. Monique Malay, the most prestigious project yan po sa Binawan ng Rizal. Tingnan daw po ninyo yung kanilang model townhouse model na Bianca. Two-story townhouse yan with balcony na merong 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month. Para kang nangungupahan lang. 30 years to pay. Tawag na po sa 0917-719-7908. Ang sabi nga po nila ay para yung luxurious living in affordable housing. Kasi nga naman, pag gising ho ninyo, gusto mo na malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin, punta ka lang ho sa balkon. Ayan, sa inyong balcony. At yan ho ang sasalubong sa inyo pagkagising. At kung ngayon pa ho kayo bibili, may chance pa ho kayo manalo ng brand new Honda Click. Maganda umaga, Pilipinas! Good morning ulit sa ating mga kababayan dyan sa Oriental Mindoro. Kay Ma'am Joanna Valencia. Ito yung babaeng may balls dahil pinagbuklod ang mga barakong politiko dyan po sa Oriental Mindoro. 7 minuto na lamang bago mag-8 na umaga. 4 na minuto na lamang bago mag-8 sa umaga, inaasahang makakakuha pa rin ng malakas na suporta mula sa mga mangingisda ang number 88 Agri Party List. Ito ay dahil sa aktibong pagtindig ni Congressman Wilbert Manoy Lee sa mga ipinaglalaban ng maliliit na mga Pinoy fishermen. Sa katunayan, sinusuportahan ni Lee ang isang petisyong humihiling sa Korte Suprema na bawiin ang ruling ng Malabon RTC na lubhang mapaminsala sa kanilang kabuhayan. Partikular na inilmahan ng mababatas ang kautusang nagpapahintulot sa commercial fishing sa mga lugar na dapat sana'y eksklusibo para sa mga fisher folk. Ayon sa kanatawan ng number 88 Agri Party List, makakaasa pa rin ang mga mangingisda ng kanyang patuloy na paglaban sa kanilang interes hanggang sa susunod na Kongreso. Outright apprehension ng mga sasakyang mamomonitor na lumalabag sa overspeeding sa mga expressway ipinag-utos naman ng LTO. Detalye ng balita mula kay Bal Gonzalez sa Richmay. Bal. Kuya Angel, hindi nahihintayin pang makarating ng tollway exit ang mga sasakyang lumalabag sa speed limit sa mga expressway bago hulihin. Ito ang direktiba ni Land Transportation Office Chief, Assistant Secretary, Atty. Digor Mendoza II sa isang pagpupulong kasamang mga tagapamahala ng mga expressways. Ang kautusan ay inihayag ni Mendoza bilang bahagi ng mga hakbang sa pagpapatupad ng kaligtasan sa lahat ng expressway sa bansa. Sabi ni Mendoza, dapat aktibo, mabilis ang pagtugon ng mga enforcers sa mga lumalabag sa trapiko, lalo na sa mga kaso ng overspeeding. Ani Mendoza, dapat ay agaran na ang paghuli sa mga violators kapag na-monitor ng mga ito sa camera at iba pang mga kagamitan at hindi nahihintayin pang makarating sa exit point ng tollways gaya ng kasalukuyang patakaran. Aniya, importante ang visibility ng mga enforcers sa mga expressway upang disiplinahin ang mga motorista. Ang direktiba ni Mendoza ay alinsunog sa utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na palakasin ang kampanya para sa kaligtasan sa mga kalsada. Batay sa datos ng PNP Highway Patrol Group, halos 13% ng mahigit 31,000 aksidente sa kalsada noong nakalipas na taon ay nangyari sa mga expressways at halos lahat ng mga ito ay nakamatay. Ako si Val Gonzalez, DJ Raychuna sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. Paano po? Papaalam na ho tayo. Susunod ang 2x2 sa Tang-Asia's Balita, magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Para ho sa mga politikong nakikinig ngayon, ito ho ang ating quote of the day mula po kay Colonel David Hackworth. Isa pong veterano sa Korean War at Vietnam War at isa rin pong journalist. Ang sabi niya, if you find yourself in a fair fight, you didn't plan your mission properly. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 1 minuto bago mag-8 na umaga. Nagsimula sa pangarap